The Secret of Escolin Brothers. Ang mahuhusay na breeder na magkapatid na si Marlon Escolin at si Martin Escolin. Sobrang kilala na sa gamefowl talaga ang magkapatid na ito. At pag narinig nyo talaga ang pangalan at apelido nila pagdating sa gamefowl ay talagang kilalang kilala sila. Si Marlon Escolin ng San Francisco Game Farm ng Rojas City Capiz ay napakahusay pagdating sa sweater and Boston Roundheads, pero bago natin pag-usapan yan, mag-start muna tayo sa mixing history niya. Siya ay nag-umpisa magkaroon ng imported na mga manok galing US simula ng 1990, dahil sobrang idolo niya talaga ang mga breed galing sa US. Ika niya nga na, idol talaga ang mga yun dahil sila ang nauna sa mga breeding. Binanggit pa nga ni Marlon Escolin si Lancelot de la Torre at nagpasalamat siya sa binigay sa kanya na Boston. Sobrang inalagaan din ni Marlon Escolin ang Boston na binigay sa kanya ni Lancelot de la Torre at pinarami niya ito. Ultimo ngayon present days. Ganon na ganon peren ang mga itsura ng mga Boston niya dahil doon talaga siya nag-concentrate. Pero ika nga niya lahat ng sweater Boston Roundheads niya ay yellow leg at minsan may straight comb na lumalabas at banderado ng konti. Pero sabi nga niya based daw sa observation niya sa mga manok niya. Yung mga may brass back niya na Boston ay sa tingin niya na may butcher blood yan. Ang payo nga ni Marlon, di mo kakayanin ma-maintain ang pag-breed ng manok kung ikaw lang mag-isa. Dahil dapat, meron ka laging ka-partner. Kaya minsan palitan sila ng kanyang kapatid na ni Martin Escolin every 2 years or 3 years. Sabi nga niya as commercial breeder kailangan daw ay kumpleto ka. Dahil meron nga naman daw dyan na gwapo nga ang manok pero wala naman palo. So ang resulta ay wala rin. Ika pa nga niya na bimig talaga ang mga gamit niya sa manok niya kahit hindi pa siya endorser noon, almost 12 years na nilang gamit ito. Isa pa sa kahanga-hanga sa dalawang magkapatid na si Marlon Escolin at si Martin Escolin talagang nagtulungan sila sa pag-breed. Si Martin ang handler at si Marlon naman ang gaffer. At siya din pala ang nagpauso ng tari condom. Ang number 1 advice naman ni Marlon sa mga baguhan na breeder ay kailangan talaga ng passion at dedication sa manok. At kung breeder ka piliin mo talaga kung ano ang gusto mong breed. Dito naman tayo kay Martin Escolin from Green Country Game Farm. Nagseryoso talaga si Martin mag-breed ng manok simula ng 90s, ito ang sweater and Boston Roundheads. Pero bago sila mag-start sa pag-breed, ay napakaraming pagsubok ng mga ito. Napakadami nilang biniling trios from US bago nila makamit ang gusto talaga nilang breed. Pero ika nga niya, yung standard niya ay hindi niya rin makita sa US, kaya ang ginamit nila ay ang Boston ni Lance de la Torre at sweater around 2003. Ang kinaganda talaga sa sweater and Boston Roundheads ng magkapatid na ito, ay gwapo na ang manok at maganda pa ang palo. Bakit nga ba Boston at sweater ang napili nila? Ang sweater kasi ay early maturing at ang Bostons naman ay late maturing, so lumalabas ang galing ng Boston at the later part. Hindi niya pinatangkad talaga ang mga sweater niya dahil pwedeng mag-overweight ito pag nag-cross na siya sa Boston. Kaya talagang masasabi niya nga na maganda talaga ay cross ang Boston pati sweater. Perfect breeding lines nga naman daw ika niya. Dahil unang pag-cross pa lang daw nila dito sa dalawang lahi na ito. Nakitaan agad nila ng potential at nasabi nila na they are complete fighters at ang fighting style nga naman daw nito ay talagang slasher.